Kagabi ay usap kami ng asawa ko at nabanggit niya na meron daw viral. Akala ko viral infection lang. Yung pala ay viral cheating, usapin ng pagtataksil. At malungkot na balita yan, lalo na ngayon ay kinikilala ng marami ang buwan na to ay buwan ng mga puso. Marami ang naghahanda sa paparating na February 14. Marami excited. Sa parehong buwan na yan ay common view na ang pagtingin sa pag-ibig bilang baluktot na pangunawa tungkol sa nagbabagong mga emosyon o pakiramdam. Marami ang nagkakamali na ipantay ang usapin ng pag-ibig sa temporary excitement o temporaryong pakiramdam lamang kaysa doon sa malalim na may commitment at nakapaloob sa usapin ng pag-aasawa. Sa popular na kultura ay madalas na ipinipresenta ang usapin ng romansa bilang isang impulsive feelings, no? Pakiramdam lang na pwedeng magbago at tinatanggal dito yung karapatan ng sakripisyo at responsibilidad. At imbis na magkaroon ng enduring na mga pangako sa totoong kalikasan ng pag-ibig. Ang ganitong klaseng pangmalawakan na misinterpretation ay nagdudulot ng unstable relationship, mga sirang mga pangako at sakit hindi lang sa dalawang tao, kundi sa mga pamilyang involved doon sa dalawang nagkasakitan. At ito ay paalala sa atin na pagsusuri din natin sa ating mga sarili upang maintindihan natin ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa usapin ng pag-ibig sa loob ng tipan o sa loob ng pag-aasawa. Ito ay pinag-uusapan bilang isang covenantal nature. Yan ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pag-aasawa o sa usaping pag-ibig. Itong buwan ng Pebrero ay yan yung magiging teksto natin at pangangaral sa tuwing hapon. Pag-uusapin natin sa iba't ibang teksto ng Biblia ang anyo o sinasabi ng Scripture pagdating sa usapin ng romansa o ng pag-ibig. Marriage is a central theme sa Scripture. Simula yan kay Adan at kay Eva, simula sa Genesis at ipinapakita nito yung union. Nagtatapos ito yung kay Kristo at sa kanyang iglesia. Si Malakay ay sumulat sa panahon ng spiritual and moral decline ng mga taga-Israel. At kinukundina niya ang pagiging hindi tapat o unfaithfulness ng mga kalalakihan sa panahon na ito. Hindi lamang sa usaping pagsamba, kundi maging sa usapin ng kanilang pag-aasawa. This passage na binasa na kanina ni Deacon Manny ay sumusuway sa mga kalalakihan ng Israel sa kanilang pagtataksil sa kanilang mga asawa at sinisira nila yung kanilang tipan sa harapan ng Diyos na siyang mismong nagtatag ng kasal. Sa Genesis pa lamang, ito yung tinatawag nating old institution na itinatag ng Diyos na hanggang sa ngayon ay nangyayari pa rin sa maraming mga bansa. Gusto ko lang basahin yung isang verse na nabasa na natin kanina. Hindi kasama doon sa buong passage natin na 10 to 15, pero gusto kong basahin yung verse 16. Sabi doon, "For the man who does not love his wife but divorces her, says the Lord, the God of Israel, covers his garment with violence, says the Lord of hosts. So guard yourselves in your spirit and do not be faithless." O sabi doon, huwag kayong maging faithless dun sa passage natin. Si Propeta Malakay ay nagministeryo during the post-exilic period kung saan ang mga taga-Israelita ay bumalik galing doon sa Babylonian captivity. At ang panahon na ito, ang templo ay nabuo na. At ang mga tao ay naging spiritually complacent. Parang kampante sila kung ano yung nangyayari sa kanila. At kung ano yung nakakagisna nila doon sa kanilang exile, doon sa Babylonian captivity, ay yun yung kanilang nakaugalian na hanggang sa pagbalik nila, ay dala-dala nila bilang mga tao ng Diyos. Ang mga priest dito ay nag-o-offer ng mga divine sacrifices. Pag binalikan na natin yung Malakay chapter 1 verses 6 to 14, ay na-address sila ng Diyos dito. At pagdating dito sa ibang chapter 2 ay ang pagdidiborsyo naman ng mga kalalakihang mga Israelita sa kanilang mga asawa at nag-aasawa sila ng mga paganong babae. Isa itong violation sa mismong tipanan na ginawa ng Diyos sa kanila. Dito sa passage natin sa verses 10 to 15 ay nag-shift si Malakay
mula doon sa pag-address niya sa mga corrupt na mga priest, papunta doon sa pagkumpronta sa marital unfaithfulness sa mga Israelita. Ang argument niya rito ay nagsimula doon sa verse 10. Sabi niya doon, hindi ba't meron tayong isang ama? Ang ginamit niya doon ay word na father. Hindi ba't iisa lang yung ama natin? At bilang iisa lang ang ama nila, ay dapat silang kumilos ng merong integridad bilang isang bayang pinili ng Diyos at kinikilala sila bilang bansang sinasamahan ng Diyos, dapat silang mamuhay ayon sa batas na ibinigay sa kanila ng Diyos. Ang nangyari ay they profaned the covenant by intermarrying with idolaters. Pagdating dun sa verse 11, nabasa natin kanina, sila ay nag-asawa ng mga sumasamba sa mga hindi tunay na Diyos. At ang nangyari doon sa verse 14, hinihiwalayan nila yung kanilang mga covenant wife. Yung kanilang mga totoong mga asawa. Ang Diyos na siyang naging saksi sa kanilang pag-iisang dibdib ay nagpahayag ng galit doon sa verse 16, doon sa ginagawa nilang diborsyo. Nagsimula yan doon sa chapter 2, verse 1-9, doon niya itinutuwid yung mga priest, at ito ay transition sa pangmalawakang kondemnasyon sa Israel. Doon siya nagsimula. At ang teba ng covenant dito ay makikita natin ay nakasentro sa tipanan ng Diyos na ginawa niya doon sa bayan ng Israel. Sapagkat kung paanong ang mga priest ay bigo sila na parangalan ang kanilang sacred duty, ang mga kalalakihan naman ng Israel ay inabandona ang kanilang asawa, sumasalamin ito sa spiritual na infidelity nila sa Diyos. Kawalang katapatan, hindi lang sa kanilang mga asawa, kundi kawalang katapatan sa tipan na meron sila sa Diyos. Ang mga sirang pagsasama ng mag-asawa ay reflection lamang ng isang malalim na problema. Ito ay reflection of a deeper problem. Ang kabiguan na tingnan ng tama ang disenyo ng Diyos bilang isang institusyon na itinayo ng Diyos ay maraming nabibigo na tingnan kung paano ito tinatayo ng Diyos, paano niya ito iniuutos, ano yung dapat gawin, ay marami ang tumatanggi sa disenyong ito ng Diyos. When marital faithfulness declines, society also suffers. Kasama ito, huwag nating isipin na pagka nagkaroon ng maring relasyon ng mag-asawa, ay usapin lang ito sa pagitan nilang dalawa. Hindi, usapin din ito ng lipunan. Kaya pansinin nyo na kasama ang community rito sa ina-address ni Malakay. Marami ngayon ang tinatratong ang kasal bilang isang kontrata lang na madaling ma-dissolve. Yet scripture calls it a covenant before God. At ito ay panawagan sa atin to honor the marriage as He intended. Sa kontemporaryo nating panahon ngayon, ang pag-aasawa ay madalas tinitingnan bilang isang temporary arrangement na lang. Nakabatay sa pakiramdam or circumstances. At hinahamon tayo ni Malakay na bumalik tayo sa orihinal na layunin ng kasal bilang isang sagradong tipan sa harap ng Diyos, hindi lamang isang kasunduan sa kontrata na sinasaksihan ng mga malalapit nating mahal sa buhay. At sa mga diwa ng katotohanan na yan, ito yung gusto kong bigay na mensahe ngayong hapon sa inyo. Ang kasal, ayon sa itinalaga ng Diyos sa isang santuaryo kung saan ang tiwala at pangakong katapatan ay namamalagi. Ang kasal, ayon sa itinalaga ng Diyos o pagtatalaga ng Diyos sa isang santuaryo kung saan ang tiwala at pangakong katapatan ay namamalagi. O, sa ibang pwede natin sabihin naghahari sa tahanan. Marriage, as ordained by God, is a sanctuary where trust and the promise of fidelity reside. Ang pag-aasawa bilang disenyo at intensyon ng Diyos ay hindi lamang ito sa pag-iisa ng dalawang tao, kundi ito ay refleksyon ng banal na tipan ng Diyos sa kanyang mga tao. Ang pag-aasawa, ang kasal, ay sumasalamin sa tunay na tipan ng Diyos. Sabihin, pag merong pinag-iisang dibdib, pagka merong ay kinakasal, mananampalataya man o hindi, ay sinasalamin nito ang katapatan ng tipan ng Diyos sa kanyang mga tao, sa lumang tipan at maging sa panahon natin sa ngayon. When we enter in marriage, ay gumagawa tayo ng mga solemnong pangako o panata sa harapan ng Diyos, hindi lang sa harapan ng mga taong bisita natin nung tayo ay ikinasal. Ibinibigay natin yung ating mga sarili doon sa mapapangasawa natin
sa paraan na sumasalamin sa hindi nasisirang katapatan ng Diyos sa atin. Kaya ang kasal ay tinitinang bilang isang foundational institution sa lipunan at maging sa panahon natin sa ngayon nananatili itong cornerstone of moral and social structure. Pero ang modernong kultura natin sa ngayon ay tinitingnan ang pag-aasawa bilang isang sagradong kasal na humihiwalay na sa tunay nitong disenyo, sa tunay nitong layon ng Diyos. Ang mataas na diborsyo ngayon, hindi lang sa ibang mga bansa, sa atin nga, unti-unti nang nangyayari, ay nagpapakita lamang ito ng simptomas ng papunta na roon at yung mga unbiblical marriages na nangyayari sa iba't ibang mga bansa kabilang ang Pilipinas ay nagpapakita lamang na lumalayo na ang pag-aasawa na nilayo ng Diyos ayon sa kanyang kalooban papunta doon sa usapin na kung saan hindi na dinisenyo ng Diyos. Ang nagmamando at ang naghahari ay ang usapin o boses ng tao, hindi na ang salita ng Diyos. Kaya we must return to God's original design for marriage at kinikilala natin ito bilang isang tipanan, hindi bilang isang kontrata. At sa passage na yan, sa 10 to 15 or 10 to 16, marami tayong katotohanang makikita dito. Maraming truth na pwede tayong hanguin. Pero may dalawang bagay tayong gusto kong pag-usapan ngayong hapon. Una is marriage sanctity and yung number 2 is covenant fidelity. Ang kabanalan ng kasal at ang katapatan sa tipan. Dalawang bagay na pwede nating makita at ini-endorse ng Scripture na dapat ay pinagbubuti natin bilang mga tao ng Diyos, bilang mga mananampalataya. Doon sa verses 10 to 12, tingnan natin yung una, marriage sanctity. Ang pag-aasawa ay hindi lang ito panglipunang kontrata, kundi ito ay secret covenant before God. Doon sa verse 10, binibigyan din dyan ang kanilang pagkakaisa ay nasa ilalim ng isang manlilikha. Doon sa verse 10, ang mga Israelita sa kabilang banda ay pinaprofane nila yung pagkakaisa nito sa pamamagitan ng pagpapakasal o pag-aasawa sa mga foreign women na sumasamba sa ibang Diyos. At malinaw ito sa kasulatan na ayaw ito ng Diyos. At ito ay violation doon sa Deuteronomy chapter 7 verse 3 to 4. Ayaw ng Diyos yun. Sabi niya doon sa Deuteronomy chapter 7, huwag niyo silang pag-aasawahin nang hindi nila kalahi. Doon pa lang sa Deuteronomy ay malinaw na ayaw ng Diyos yun, na mahaluan sila ng hindi nila kalahi na sumasamba sa ibang mga Diyos. At hindi lang yan. Ito ay violation din sa kanilang covenant commitments. Hindi lang ito usapin nilang dalawa sa harapan ng Diyos. Usapin din nila ito bilang isang bahagi ng komunidad ng bayan ng Diyos. At pagdating dun sa verse 11, describe itong act na to as abomination sa harapan ng Diyos, leading to God's rejection of their worship. Nagtatanong sila, bakit hindi tinatanggap ng Diyos yung aming pagsamba? Bakit ayaw niya? Malinaw yan dun sa verse 12. Dahil ito yung ginagawa nila. Ang kasal sa ancient Israel ay may malalim na koneksyon sa kanilang community. At pag hindi sila nagtatapat, apektado yung kanilang community. At ang nilalagay nila sa panganib, yung kanilang household, pag sila ay nag-asawa, nang hindi nila kalahi o hindi naman kaya ay diniborsyo nila yung kanilang mga asawa at nag-asawa sila ng mga sumasamba sa mga Diyos-Diyos, hindi mga taga-Israel. Ang kasal sa lumang tipan ay tinitingnan bilang isang tipan o covenant, at kapag ang mga taga-Israel ay dinidivorce sila yung kanilang mga asawa, ay hindi lamang nila tinatanggihan ang kanilang asawa. Tinatanggihan din nila ang kanilang tipanan sa Diyos. Dalawang bagay ang kanilang tinatanggihan. Tinatanggihan nila ang kanilang asawang pinakasalan, tinatanggihan din nila ang Diyos na nakapagtipan sa kanila. At ini-introduce niya yung idolatry sa loob ng kanyang tahanan. In the word profane dito, in this passage, ay nagpapakita lamang ng diretsyong violation sa isang bagay na sagrado, making the act of divorce of an intermarriage an offense against God. Sa ancient Israel, ang pag-aasawa ay kinukonsider, tinitingnan nila ito bilang isang tipanan sa harapan ng Diyos
At ang utos ng Diyos sa kanila ay huwag mag-asawa ng labas sa kanilang nang hindi nila kapananampalataya sapagkat ito ay magdudulot ng hindi maganda sa kanilang relasyon sa Diyos at hindi lang yon sa kanilang pamilya. Tandaan natin, unique ang bansang Israel sa panahon na ito. Sila ay bayang pinili ng Diyos at mayroong mga inimpose na kautosan sa kanila ang Diyos na dapat nilang sundin at hiwala yon. Meron silang integrity na iniingatan bilang bayang pinili ng Diyos. So the marriage bond was intended to be a symbol of Israel's covenant with God, which is why the act of breaking that bond was so serious. Seryoso itong usapin para sa kanila, sapagkat ito ay isang tipan na mula sa Diyos, at pag ito ay sinira nila, ito ay seryosong usapin. Hindi ito isang usapin lang na kinabukasan ay nakakalimutan na. Sa Diyos ay hindi. Ang Diyos ay kumikilos sa loob ng kasal bilang saksi sa bawat panata ng mag-aasawa at binibigyang diin ang sagradong kalikasan nito. Kaya ang kasal ay isang panghabang buhay na tipan na dapat panatilihing banal sa harapan ng Diyos. Marriage is a lifelong covenant that must be kept holy before God. Hindi ito isang kontrata, contract of convenience, but a covenant of lifelong faithfulness before God. Sa panahon natin ngayon, marami ang tumitingin sa pag-aasawa, tinatrato ito bilang isang disposable. Pwede mong itapon, pwede mong iwanan pag ayaw mo na, pag hindi ka na convenience, pagka nagigipit ka na, pag na-impluensya ng kultura, pag iba na yung pakiramdam, ayoko na, okay na. Pwede nang iwanan. Hindi naman tayo mga artista, mga mananampalataya tayo, mga Kristiyano tayo, mga tao tayong pinili ng Diyos na may integridad at iniingatan natin ang kalikasan ng kasal dahil ito ay sumasalamin sa katapatan ng Diyos sa atin bilang mga taong pinili ng Diyos. Marriage is a covenant that requires lifelong commitment, not just a promise to stay together. Hindi lang kayo nangako na mag-i-stay kayo ng magkasama habang buhay, kundi ikukultivate yung pag-ibig at pag-iingat sa isa't isa bilang refleksyon ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi ka lang basta I do. May nakapaloob doon. Ang panawagan ay pagtibayin ang kasagraduhan ng kasal sa kulturang ibinababa ang pagtingin sa disenyo ng Diyos sa loob ng kasal. Christian must resist cultural trends that diminish marriage sanctity. Alam niyo anong panawagan ng Ebanghelyo? Sa Ephesians chapter 5 verse 25, the gospel calls spouses to reflect Christ's love. Mga asawang lalaki, tinatawagan kayo bilang refleksyon. At hindi lang ito para sa lalaki, para rin ito sa babae. Ibig sabihin, para ito sa isa't isa ng mag-asawang mga mananampalataya. Ang mga Kristiyano ay dapat nilang imodelo ang ganitong klaseng katapatan ng tipan na nagpapakita ng kabutihan at katapatan ng Diyos sa kanila. Sa mga singles naman, meron din itong application sa inyo. Ay dapat yung linangin ang malalim na respeto sa tipanan ng pag-aasawa. At dahil dyan ay hinahanda nyo ang inyong mga sarili para sa inyong future commitments. Huwag kayong ma-pressure sa iniaalok ng mundong to. Na malapit na yung February 14, wala ka pang jowa. Hindi ka in. Hindi yun totoo. Hindi natin to ginagawa para pasikatin yung mga sarili natin sa mata ng iba. Maging maingat tayo sa panggigipit ng mundo, sa panggigipit ng lipunan, sa panggigipit ng mga taong nakapaligid sa atin. Hindi sila yung final authority. Ang final authority natin ay ang salita ng Diyos. At sa mga nagpaplanong mag-asawa, intentional preparation is character and faithfulness is essential. Ang iba, ang pinaghahandaan ay yung pera para sa future. Walang masama doon. Pero ang hangit mong paghandaan, yung intentional mong paghahanda sa iyong karakter at pagiging matapat na magiging asawa. Isa ito sa mga nililinang. Alam mo, hindi natin to sinasabi dahil perpekto tayo sa ganitong larangan. But we strive. Na hanggat dahil sa biyaya ng Diyos tayo ay nagpapatuloy at ginagawa natin to bilang mga mananampalataya. Alam niyo ba, during Reformation, ang mga reformers ay binibigyan din nila ang kahalagahan ng marital fidelity bilang refleksyon
ng banal na tipan ng Diyos. Si John Calvin sa kanyang Institute of Christian Religion, marami siyang minention patungkol sa pag-aasawa. Si Martin Luther sa pagtuturo niya patungkol sa pag-aasawa, hindi lamang yung iglesia ang nakinabang, maging yung buong Europe ay naimpluwensyahan ng ganitong kasagradong pagtingin sa loob ng kasal. Kaya sinabi ni John Calvin, the bond of marriage is a holy institution entrusted by God wherein both partners are called to mutual obedience and love. Ang ugnayan ng kasal ay isang banal na institusyon, ipinagkatiwala ng Diyos, kung saan ang parehong mag-asawa ay tinatawagan sa kapwa pagsunod at pagmamahal. Kapwa mag-asawa. Hindi yung lalaki lang, hindi yung babae lang. Pareho nyo itong gagawin. Pareho nyo itong lilinangin. At yan yung makikita natin sa panahon ng mga reformers. Kaya kung meron itong hamon sa atin na itaguyod natin ang kasal bilang isang banal na tipan, hindi isang kasunduan ng kaginhawaan. Uphold marriage as a divine covenant, not a social contract dictated by convenience. Hindi tayo dinidiktahan lang ng ating pagiging kumbinyente sa loob ng kasal. Kundi gawin natin ito ng may pananagutan bilang pumasok sa isang obligasyon na panghabang buhay. Hindi panandalian lang at hindi batay lang sa sariling mga pakiramdam natin. Maraming hamon ngayon sa hinaharap ang mga pag-aasawa. Maraming tukso na nagpapababa sa kanilang covenantal foundation. Alam nyo, maraming tayong kasama dito na matagal lang kasal. Tanungin nyo sila, hindi madali yung kanilang pagsasama. Hindi naman kasi ito patagalan eh. Hindi naman ito pagandahan. Pabanalan ito. Tanungin nyo sila, may mga struggle sila. Matututo kayo sa mga karunungang ibinibigay sa kanila ng Diyos kung bakit sila tumatagal. Hindi dahil mahuhusay sila, kundi dahil nananangan sila sa biyaya ng Diyos sa loob ng tipan, sa loob ng kasal. Hindi porket nagsimula ang pag-aasawa ng mabuti, ay may garantiya itong magtatapos ng mabuti. Ang kapakanan ng pag-aasawa ay dapat linangin at pangalagaan, at iyan ay ginagawa sa pamamagitan ng tapat na pagsisikap sa harap ng Diyos at sa lakas mula na galing kay Kristo sa tungkulin ng kasal. Kung meron akong hinahanga ang mag-asawa sa kasaysayan, yan ay walang iba kundi si Charles at saka si Susannah Spurgeon. Kung nabasa niyo yung kanilang mga istorya, siguro si Spurgeon ay kilala niyo lang bilang isang famous preachers. Pero alam niyo ba na hindi lang gout yung problema ni Spurgeon. Siya rin ay may problema sa kidney. At nagkaroon siya ng anxiety nung panahon na nagkaroon ng problema sa music hall kung saan may namatay na mga tao at merong sugatan, nagdulot sa kanya ito ng depression. Hindi lang yon, maging kasi kanyang asawang si Susannah ay nagkaroon ng operation. Nag-struggle sila sa kanilang health condition, even dun sa kanilang mental condition. Pero dito na sukat ang kanilang katapatan sa tipan ng kasal. Kasi kung yung iba yan, ay iiwanan niya na yung isa. Wala ka ng silbi. Pero dito natin makikita na pag ang Diyos ang nandoon sa tipanan ng kasal, nananatili ang isa't isa sa kanilang mga binitiwang pangako. Hindi lang sa isa't isa, kundi sa harapan ng Diyos. Ang pag-aasawa is not just for personal fulfillment, but a reflection of God's covenant with His people. Itrato natin ito ng merong kasagraduhan na karapat-dapat para sa Kanya. At kung nandun ka na sa estado na tinitingnan mo ang pag-aasawa bilang mababa lang na pagtingin katulad ng sa mundo, ay pagsisihan mo yan at bumalik ka dun sa original na disenyo ng Diyos. Yan ang katapatan sa loob ng pag-aasawa. Kaya kung totoo yan, na dapat ang mag-asawa ay lumalakad sa kabanalan ng Diyos, ay dapat din na siya ay tumutupad bilang matapat na katipan. Kaya yung pangalawang puntong titingnan natin, ang katapatan sa tipan. Alam nyo, inaasahan ng Diyos sa mga tao niya na mananatili silang tapat sa kanilang tipan, lalo na sa usapin ng pag-aasawa. Madaling sabihin sa bibig na tapat ako sa asawa ko.
Madaling ipakita yan sa mga panlabas, pero sa panloob, maaaring hindi. Kaya at yun yung kinukondem dito ni Malakay. Yung pagtataksil ng mga kalalakihan ng Israel laban sa Diyos at sa kanilang mga asawa. Alam nyo ba na pinagtibay ito ng Panginoong Jesucristo sa Gospel ni Matthew, sa Matthew chapter 19, verse 6, sabi niya doon, ang pinag-isa ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng mga tao. Pinagtibay niya ang sagradong tipanan na ito, sapagkat ang saksi nito ay mismo ang Diyos. Siya yung nagtayo nito, siya yung original na lumikha ng kasal. Hindi ito idea lang ng mga tao kung sino mang makapangyarihang politiko. Ito ay itinatag ng Diyos. At ang paulit-ulit na pagiging hindi tapat ng mga taga-Israel ay nagpapakita ng pangangailangan ng biyaya ng Diyos upang manatili silang tapat sa kanilang mga tipanan, sa kanilang mga asawa. At kung yung kailangan nila yan, ganun din naman tayo, kailangan natin ng biyaya ng Diyos sa loob ng pag-aasawa. Alam niyo yung divorce was permissible in rare cases. Binanggit yan sa Deuteronomy chapter 4, verse 1 to 4. Hindi ito normal na ginagawa. Hindi ito normal na nangyayari. At yan yung kinukundina dito ni Malakay, yung maling paggamit ng pinapayagang diborsyo. Binanggit pa nga dyan yung phrase na daughter of a foreign god, nagpapakita lamang ito ng pagan influence. Mga pag-aanong impluensya na pwede kang magpapalit-palit ng asawa. At yan ang naging dahilan kung bakit ang mga taga-Israelita ay sumasamba na rin sa ibang mga Diyos. Sa panahon ni Malakay, ang divorce ay isang panglipunang usapin. Ang mga kalalakihan dito ay napakadaling i-discard yung kanilang mga asawa for a younger or more attractive women. At hindi lang yon, hindi nila i-discard yung asawa nila, even yung kanilang covenant sa harapan ng Diyos. Kaya natin sinasabi na ang pagsira sa isang kasal ay nakaka-impluwensya sa community. Pansinin nyo ngayon ang nangyayari sa mundo natin, sa mga hindi mananampalataya. May sirang pamilya na ang nagiging resulta ay sirang pamilya. At ang nagiging resulta ng sirang pamilya ay nakaka-impluwensya sa maraming mga tao na ang nagiging tingin nila ay ganun lang kababaw sa usapin ng kasal. Pwede palang mangyari ito na noon nagiging normal yung hindi na normal. Yung hiwalayan hindi siya normal. Pero nagiging normal kasi nangyayari, nakaka-apekto sa isang lipunan. At kung nakaka-apekto yan sa lipunan, nakaka-apekto yan sa mga mananampalataya. Kaya ang mga mananampalataya ay tinatawag na maging tapat sa kanilang mga asawa. Ikino-connect nung passage natin yung relasyon na meron ng isa't isa sa Diyos sa relasyon na meron sila sa community. Hindi separate yung community sa relasyon ng mag-asawa. Covenant fidelity is a cornerstone of biblical community. At pinapakita lamang dito na ang kabiguan natin na tingnan ang pag-aasawa bilang tapat na katipan ay nagbibigay sa atin ng panganib sa integridad na kung saan dinisenyo ng Diyos sa buong tipanang siya mismo ang gumawa. Para itong kontrata breach. Ang nangyayari, yung divorce is a breach of the covenant. Pagka meron kang ibinenta o di kaya ay nagpaparenta ka, meron kayong kasunduan. At pag ang isa ay lumabag doon, sumira ka sa tipan. Kung yan ay totoo sa batas, sinasampahan ng kaso, paano pa kaya sa Diyos? Na siya mismo yung original lumikha ng kasal. Hindi ka lang lumabag sa batas ng panlipunan, lumabag ka sa batas ng Diyos na siyang lumikha ng kasal. Sabi dun sa verse 15, guard yourselves in your spirit. Malinaw na sinabi yan doon sa verse 15. Alam niyo ba yung verse 15 na yan, panawagan yan para sa isang intentional na pag-iingat ng may pagbabantay upang panatiliin ang tipanan ng may katapatan. And betrayal of covenant wives weaken the community's spiritual integrity. At iniimbita nito ang paghatol ng Diyos. Ito ay pagsira
sa tipan at pag-imbita sa hatol ng Diyos. Kaya masasabi natin dito na ang katapatan sa tipan ay nangangailangan ng tuloy-tuloy at taos-pusong pagsamba sa Diyos at sa ating mga pangako sa pag-aasawa. Covenant fidelity demands consistent, wholehearted devotion to God and our marital commitments. Sa mundo natin ngayon na kung saan ang diborsyo ay talamak, malawak na yun naaabot niya, ang katapatan sa kasal ay madalas hindi na prioridad. Basta nagkagustuhan na lang sila, nagsama sila, yun na yun. Hindi na prioridad na manumpa ka. Hindi na prioridad na kailangan yung magkaroon ng tipanan sa isa't isa. Basta masaya ako, na masaya ka, nagkakasundo tayo, let's go. Yan ang alok ng mundo. Yan ang pinipicture na tunay na pag-ibig ng mundo. Malayong malayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Na ito ay usapin ng kabanalan. Banal ang nagtatag, banal ang pinag-uusapan, dapat gawin ito sa paraang may kabanalan. Kaya inihikayat ito ang mga mananampalataya na tingnan ang katapatan hindi bilang isang mabigat na pangangailangan, kundi bilang isang magandang pagkakataon upang maranasan at ipakita ang pagmamahal at kaayusan na itinatag ng Diyos sa kapwa individual na buhay at sa komunidad ng pananampalataya. Para sa ating mga nasa loob na ng kasal, tayo na mga nag-asawa na, panatilihin natin aktibong pakikiisa sa loob ng iglesia, sa community ng mga mananampalataya, habang ina-uphold natin ang marital fidelity. Huwag tayong humiwalay doon sa intensyon ng Diyos. Marami kasing mga mananampalataya sa ibang mga iglesia na pagkatapos magpakasal ay binukod na yung kanilang mga sarili. Humiwalay sila doon sa dapat ay magpapalago sa kabanalan nila bilang mag-asawa. Tandaan natin, nag-asawa, ang bawat isa sa atin hindi para magkanya-kanya. Kaya nakaka-apekto ito sa community. Saan ka kukuha ng lakas? Saan ka kukuha ng counsel? Saan ka kukuha ng advice? Sa mga telenovela? Sa mga napapanood mo sa drama? Saan ka kukuha ng karunungan? Sa mga taong hindi mananampalataya? Hindi ninisenyo ng Diyos ang kasal para ihiwalay ninyo ang inyong mga sarili sa loob ng komunidad ng mga mananampalataya. Kaya yakapin natin ng may accountability yung ating mga relasyon sa asawa at relasyon sa loob ng iglesia. Hayaan natin yung ebanghelyo ang bumago sa mga pakikipag-interaction natin sa isa't isa. Matuto tayo sa ibang mga matatagal lang mag-asawa sa loob ng iglesia. Maaring may mga magagandang karanasan yung mga hindi mananampalataya. Tama naman yung maganda yung matutunan. Marami tayong mapupulot na aral doon. Pero iba, yung nandun sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Sapagkat hindi lang yung pangit na itsura ng kasal o pagsasama nila yung makikita mo. Ipinapakita rin nila kung paano nila hinihilot yung mga problemang lumilitaw sa loob ng pag-aasawa nila. Tandaan natin, walang perpektong kasal. Walang perpektong pag-aasawa. Lahat yan ay may kanya-kanyang kahinaan. Kaya dapat natin itong tanawin bilang biyaya ng Diyos na hanggang ngayon ay nananatili ang isang mag-asawa na magkasama. Para sa mga singles ulit, paalala, lalo na sa mga kabataan nating estudyante ngayon, ang linangin nyo ay integridad at matuto kayo mula dun sa mga mature couples. Magtanong kayo, pag-aralan nyo kung paano nila idinadaos yung kanilang buhay pang araw-araw bilang mag-asawa. Alam nyo, walang talo pag tayo ay nagtatanong. Walang tapon sa mga matututunan natin sa kanila. Huwag tayong maging mayabang na parang alam na natin yung lahat pagdating sa kasal. Hindi ko alam kung merong kayong nakitang award na perfect couple dahil wala silang iniindang problema. Sineselebrate nila yung araw ng mga puso. Ngayon, marami ang tinatanaw yung paparating na February 14 at doon ay muli nilang
tawag dito, muli nilang pag-aalabin yung kanilang mga pakiramdam. Bakit ka hintayin mo yung February 14? Ba't di mo simulan ngayon? Sa mag-asawa lang yun, ha? Hihino lang natin. Sa mag-asawa lang yun. Sa mga wala pang asawa, ito yung dapat ninyong linangin, paghahanda sa sarili, pagtingin sa kasal bilang sagradong itinatag ng Diyos. Maging mataas yung pagtingin nyo sa kasal dahil tipan niya ng Diyos. Sinasalamin niya yung katapatan ng Diyos sa hindi tapat na mga tao ng Diyos. Mantakin mo yon. Hindi tayo tapat. Kailanman hindi tayo naging tapat. Pero ang Diyos na tiling tapat. Hindi ba't napakagandang pagnilayan ng bagay na yan? Sabi ni John Bunyan, faithful love is the bedrock of every genuine covenant. Ang tapat na pag-ibig ay ang batayan ng bawat tunay na tipan. Kaya huwag kang maniwala dun sa tunay ang pag-ibig ko sa iyo. Bibigay ko sa iyo ang langit at ang lupa. Pagka ganyan yung mga lingwahe, mag-isip-isip ka na, lalo na kung babae ka. Di yun totoo. Di yun totoo. Kaya kung may hamon kung meron itong hamon para sa ating lahat ay panghawakan natin ng kasal bilang panghabang buhay na tipan na tinatanggihan ang madaling paghihiwalay na pinapayagan ng mundo. Commit to marriage as a lifelong covenant, rejecting the world's casual view of divorce. Hindi ito maaring may ground dyan, pero hanggat maaari tingnan natin ang kasal bilang dinisenyo ng Diyos ayon sa paraan niya. Hinahamon nito ang mga mananampalataya na ipreserba ang marital loyalty despite modern distractions. It demands consistent effort. May tatrabahuhin ka. Kailangan mo itong trabahuhin. Bukas na pakikipag-usap. Kailangan mo ng counseling. Kailangan mo ng kapatiran na mas alam nila yung lingwahe sa pag-aasawa patungkol dito. Kailangan natin ng isa't isa. Kailangan natin ng community. Huwag nating i-separate yung mga sarili natin. Kaya minsan ang nangyayari tuloy, pag may problema na ang mag-asawa, huli na. Huli na. Bago, ang hirap na ma-resolba. Kasi may problema na ayaw pag-usapan. Kailangan ito ng daily, conscious daily efforts. Hindi ito basta kinasal kayo, wala. Hayaan na lang natin kung ano mangyayari sa mga hinaharap. Ano yan? Hindi ganun meron kang gagawin. May kukultivate tayo dito. Kaya mahalaga, lagi natin naririnig kila Pastor Erdy na kailangan bukas yung pakikipag-usap sa asawa natin. Mahalaga ang bukas na communication. Alam nyo ba, hinahalin tulad ang kasal sa isang tulay na nakatayo sa isang malakas na tubig. At yung pagmiminti na rito ay nagpapatibay sa tulay na yan. Isipin mo ang mag-asawa na masigasig na nagkukumpuni at nagpapatibay ng kanilang tulay araw-araw upang makayanan yung mga bagyo. Pinapakita ng larawang ito na ang patuloy na pangangalaga, pakikipag-usap, panalangin at pananagutan sa isa't isa ay tumitiyak na ang buklod ng pag-aasawa ay nananatiling ligtas laban sa hindi maiiwasang hamon ng buhay. May hamon sa loob ng pag-aasawa. Kaya ang katiyakan dito ay ang ebanghelyo ni Kristo. Kaya hanapin natin, isik natin ang kaparaanan ng Diyos sa kung saan nilagay niya mismo ng mga kaparaanan sa loob ng kasal. Huwag nating hanapin sa iba. Hanapin natin sa mismong gumawa ng kasal, mismong nagdisenyo ng kasal. Hanapin natin ang biyayang ito ng Diyos sa iglesia na siya mismo ang nagtayo. Siya mismo ang tumawag sa atin bilang mga taong makasalanan. Although na yung verses na ito ay patungkol sa marital unfaithfulness, ipinapaalala rin ito sa atin na ang bawat bahagi ng buhay natin bilang mga makasalanan ay nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Ito ay refleksyon ng kanyang pag-ibig, ngunit kailangan natin itong yakapin ng merong kamalayan na kailangan natin itong linangin. Sabi ni Malakay doon,
Do we not all have one Father? Hindi ba isa lang yung manlilikha natin? Ito ay isang imbitasyon ng Diyos sa ating lahat. At tingnan natin yung ating mga kasalanan. Maaring single ka, maaring may asawa ka na, pero madalas o oras-oras tayong hindi tapat sa harapan ng Diyos. Maaring hindi nakikita ng mga taong nakapaligid sa atin, hindi nakikita ng mga asawa natin, pero madalas hindi tayo tapat sa Diyos. At dahil sa kasalanan na yan, dumidistansya ang Diyos sa tunay na intensyon niya sa loob ng kasal. Kaya itong Malakay chapter 2, verse 10 to 15 ay tumuturo kay Kristo, ang perpektong kasintahan ng iglesia, kung saan ang katapatan niya ay nakakasigurado ng ating eternal na kaligtasan. Yung bride niya, ang iglesia. Kaya kung meron kang titingnan bilang halimbawa, hindi yung mga magagaling na aktor, hindi yung mga sikat na mga influencers, hindi yung mga magagaling na politician. Tingnan mo si Kristo bilang isang tapat na umiibig sa kanyang iglesia, sa yung tunay na ehemplo na dapat nating gayahin. Kung merong katapatan tayong makikita, walang iba yan, si Kristo. Tapat siya sa kanyang mga pangako. Napakaganda ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia. Kaya walang pwedeng ipantay sa katapatan na yan ni Kristo. Kaya darating yung panahon na ikakasal ang iglesia doon sa matapat niyang asawa. Kaya hindi ba gandang tingnan ng bagay na yan na sa panahon na yon ay makikita mo si Kristo ng mukhaan. Kaya as we uphold the sanctity and the fidelity of marriage, we point to Christ's faithfulness to His church. Hayaan natin yung grace niya ang mabigay sa atin ng kalakasan upang maipagpatuloy natin yung ating tipanan sa isa't isa. Dalawang bagay na totoo sa passage natin: ang kabanalan ng kasal at ang katapatan sa loob ng tipan. Madaling sabihin, pero may kailangan tayong gawin para mapanalitali ang katapatang ito. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa kabila ng pagiging imperpekto namin ay meron kaming perpektong Diyos. Sa kabila ng mga pagbagsak namin, sa kabila ng mga mababaw na pagtingin namin sa disenyo ng kasal, patuloy niyo kaming tinuturuan na tingnan namin ito bilang institusyon ng banal na Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na ipasakop namin ang aming mga sarili, puso at isip sa totoong layo ng pag-aasawa, hindi sa aming mga pakiramdam o sirkumstansyang nakapaligid lamang sa amin. Tulungan mo kami sa bawat punto ng kahinaan namin bilang mga mag-asawa. Dalangin namin, O Diyos, na ilapit namin ang aming mga sarili sa iglesia na kung saan dito dapat hinuhubog ang kabanalan namin mga mag-aasawa. Tulungan mo kami na tingnan ang iglesia bilang isang kaparaanan ng biyaya mo kung saan mo pababanalin ang bawat isa sa amin. Dalangin ko, O Diyos, na sa mga pagkakataon na mahina kami bilang asawang lalaki at asawang babae, dalangin ko, O Diyos, na tumingin kami kay Kristo at sariwain namin ang kagandahan at katapatan niya sa amin bilang mga makasalanan. Nang sa gayon ay meron kaming tunay na halimbawang pwedeng sundan. Dalangin ko rin sa mga kapatid namin na single pa o hindi naman kaya ay naghahanda sa pag-aasawa. Dalangin ko, O Diyos, at tulungan mo sila na ihanda ang kanilang mga sarili. Hindi lamang doon sa kanilang haharapin sa inaharap, kundi bilang mga matapat na tipan, magiging katipan sa kanilang mga asawa. Dalangin ko ang paghahari ni Kristo sa aming mga pamilyang usapin. Dalangin ko, O Diyos, sa patuloy namin na maranasan ang biyaya mo sa usapin ng pag-aasawa. Lahat ng ito ay pinagkakatiwala namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.